kayo na dumako patungkol po sa pagbibigay at sa taong ito at meron po bang bumati sa inyo ng Happy New Year na nakasimangot? Wala so lahat talaga pagka binati kang Happy New Year nakangiti masaya yung Happy New Year. Pero bakit alam niyo po ba kung bakit sinabi Happy New Year? Bakit sinabing Happy New Year? Kasi meron po dito na nakaano sa Bible, sabi po rito sa Psalm 65 verse 11, you crown the year with your bounty and your cart overflow with abundance. So ito po pala yun. Kaya po pala yung mga nais po natin, hindi po natin nakalain. Pag sinabi po natin, binati po natin yung kapatiran natin na Happy New Year, akala natin ganun-ganun lang. Pero meron palang meaning na yung bawat taon na sinasabi po dito sa Psalm 65 is abundant pala. Abundant. Dito po pala yung sagana. Dito po sabi niya, you crown the year with your bounty. So dito po, napakaganda po ng kaya kung iisipin po natin parang basic lang sa pakikinig po natin yung Happy New Year, pero ito po pala yung masaganang meaning. So dito po sa bawat taon na pinapasagana po tayo ng ating Panginoon, yung pagpapasagana po ba sa atin, dinideklara po ba natin na nagmula po yan sa ating Panginoon? Amen. Kasi kung paano ka pinasagana ng Panginoon, nalagpasan mo yung ilang taon, patuloy ka pa rin, na yung iniisip mo na yung simula sa pool pa lang, na iniisip mo na walang-wala kayo nung araw na yon, pero umabot tayo sa ganitong taon na naging malakas pa rin. Kung iisipin po natin yung buhay sa probinsya, na kung isipin natin isang kahig, isang tuka, yung iba naman, makikita mo rin, masabi rin nila na nakasampung kahig na sila, pero wala pa silang natutuka. Pero subalit sa kasaganaan ay binibigay sa atin ng Panginoon sa bawat taon, gaya na sinasabi niya sa Psalm 65, is nakatayo pa rin tayo. Malakas pa rin tayo, may kalakasan pa rin tayo. At hanggang sa ngayon, sinasabi po natin sa ating sarili na tayo pa rin ay pinasasagana. Amen? So, dito po sa pagbibigay po, malamang po, yung ika po, alam naman po natin, alam naman po ng bawat isa sa atin, yung ika po, is pamilyar na sa mga gawain katulad nito, sa kahit na saang simbahan po kayo pumunta, merong ika po. So nagiging pamilyar na sa bawat isa sa atin na ang ika po ay ito po yung pagbabalik, pasalamat sa Panginoon. So dito po, sa pamagitan ng ika po, ang mga handog ng iyong pera o direktang mapupunta sa pagtulong sa pagpabuti ng iyong simbahan o isang particular na layunin ng kawang gawa o komunidad. Makikita mo kung paano sinusuportahan ng iyong pagbibigay ang misyon ng simbahan at tinutulungan kung maging responsableng tagapangasiwa ng kung anong ibinigay ng Diyos. So dito po, through tithes and offering, your money will go directly toward helping improve your church and particular charity or community goal. You'll be able to see how you giving support the church mission and help you to be responsible steward of what you be given by God. So ito po pala yung reason, ito po pala yung isa sa mga dahilan na kung bakit yung binibigay po natin sa panambahan patuloy pong lumalago, patuloy pong lumalago, at ito din po yung ginagamit para maabot pa yung ibang mga kaluluwa,
na nangangailangan ng higit ng tulong, ano. So dito po itong pagbibigay ng bawat isa po sa atin, wag po nating isipin na mabigat sa ating sa ating sarili, sapagkat ito po yung daan na kung paano ka magbibigay ay ganun ka rin pagpapalain. Amen? So dito po sa sinasabi sa Bible po sa 2 Corinthians 9:7, each one of you should give just and has decided in heart, not relocated under completion, because God loves a cheerful giver. So kung tayo po ay magbibigay para sa Panginoon, bigay po natin ng ayon sa ating kalooban. Amen po.